bakit siya may ginawa siya? Di ba, ang approach nila, walang recruiting dito. Bakit ka nire-recruit? Tama? So, ibig sabihin, alam mo na kaagad yung, yan yung mga hindi natin tanggap. Pero the rest ng ibang networking, I'm praying na lahat, lumaki kasi marami naman talaga. Marami namang, malaki naman ang market. So, ako hindi ko pa masabi, hindi ako masyado, dahil busy ako palagi. Hindi ko pa naririnig yung kumpanya. Siguro, baka nagpapakilala pala o sabi nga ng iba na sa kasama. Matagal na yan SGI, Sener Greens pa yan dati. Di ba? Sabi naman ng isa, oo nga kasi kaya nga ako dito po sumali kasi matagal na to. Kasi mahirap naman sumubok pag hindi pa subok eh. So, mahirap pang bago. Maraming pinagdadaanan. Okay? And of course, now, let's proceed doon sa conclusion. Ang ganda ng ng market nyo. May ginawa tayo ngayong concept ng presentations para ma-elevate at mas ma-maximize nyo ang result ng testimonies nyo with approach. So gusto ko makita nyo to. Kasi kayo ang fit sa market na to. Gusto nyo yun? Yes. Gusto nyo na magiging common yung 6-figure after 3 to 6 months? Yes! Yes! Kayo ang fit sa market na to. But bago dyan, bago natin i-set up, at bago natin ipakita yon, ako palagi ko lang ang pinapamaster sa mga nag-start na after nila makuha yung tatlong Y, the 3Y, Y networking, what is your deepest why, YSGI. After masagot yun, ang lalim. Ang next ko na pinapaintindi sa kanila na assignment, yung tinatawag na 5Ps. Okay? So, yung 2Ps kasi okay yun. Di ba? Tawa si Sir. Di ba? 2Ps. Okay. Ang 5Ps na tinatawag, very important, 5P. Number 1, very important ang prospecting. Naku nga. Ako dati nung nagsimula, wala po akong maayos na connections. Kaya ang ginawa ko, dinaan ko sa sipag. Ibig sabihin, suntok sa buwan naman kasi ang contacts na kakausapin ko, kaya damihan kong usap, baka makatama ako. Kumbaga, hindi ako marunong kasi manuntok, bara-barahin ko, malay ko ba makatama ako. Tama? Pero siyempre nakakapagod, but those were the days na nagsisimula, na hindi mo naman alam at wala ka pang buti na lang, mataas pang enerhiya ko. Okay? So now, hindi ko sinasabi sa status na meron kayo, nagagamitan nyo ng hard work. Wala na kayo sa status na yan, at sa status na yan. Ang gagamitin nyo, smart work. Nakuha. Bakit mo araro magagamit ka ng araro kung kaya naman ng traktura? Tama, mali? Hindi pinahirapan mo sarili mo. Bakit mo lalagariin kung kaya naman pala ipachinso? Tama? So, ibig sabihin, kung may another option na mas mapabilis at magbe-base doon talaga sa status nyo, yun ang gagawin para hindi mag-fit. Okay? Kaya, maganda ang maganda to ang market nyo. Kayo yung nakikita kong, kagabi meron kaming nilatagan dito nila Mike. General Manager ng Auto. Ilang mga auto, di ba? MJ, ilan sa dami ng contacts. Alam mo, nung pinakita sa kanya, sobrang sabi niya, sa dami ng contacts ko, gusto ko yan. Sabi niya, may contact ako dyan, taga Malaraya. Yan ang approach na gagamitin. Okay? So sa prospecting na tinatawag, very crucial ang prospecting. Kasi yan ang umpisa mo kung paano mo i-posisyon Sa corporate structure, pag nagkamali ka ng taong ilalagay, mahihirapan ka. Agree? Kaya nga mayroong tinatawag na HR na yun talagang mag-hire para mababasa niya kung ano ang strength ng kada tao. Now, ang thinking ng karamihan is this. Kailangan makakuha ako ng leader na prospect, left and right, para pumutok ako. Nakuha. Ang leader ko, matitigas ulo. Malalaki din ulo niyan. Sinubukan niya ni Kuya Anthony. Sabi ko, Kuya Anthony, lahat ng leader sa industriya, name it, absent yan pag hindi ako kilala. Tama. Lahat naman ang pinokontak niya, kilala ko yan. Sabi ko,
masisira ang buhay mo. Tigilan mo yan. Kasi, mayroon na kasing patong sa mundo nila eh. Yung mga networker, parang wanted yan eh. Manhunt, may mga patong na yan sa ulo. Ibig sabihin, may mga demands na sila. Okay? So, pero in reality, ang totoo kasi talagang leader, walang demand. Tignan mo si Kuya Anthony, di ba? Yun yung sinasabi ko eh, gaano siya kaseryoso. Isinalaman niya yung, ginawa niya parang masanla ang Montero niya eh. Alam naman ng mga leader yan, para makapagsimula siya eh. Yan yung seryoso. Kasi, pag wala ang taong tinaya sa negosyong papasukan niyo, paano tayo magiging partner kung hindi ka naglabas? At isang party lang na tao ang naglabas. Tama, mali? So, again, babalik tayo sa prospecting. Kaya ang pinaka-the best na market sa prospecting, para mag-generate muna ng resulta na sa status nyo, na kahit hindi ka magaling, di ba, less ang effort, gagamitin mo ang strength ng products, gagamitin mo ang strength ng marketing plan, filter dapat ang prospect. Okay, bibigyan ko kayo ng assignment. Okay lang ba? Yes. Okay, kasi may teacher ako kanina na narinig. Tama? Okay. 3 years po akong repeater sa college. High school, 3 eskwelahan po ako na-kick out. Pakiusap pa ako para makagraduate. Hindi po ako umakyat ng stage. Diploma ko lang, pinakiusapan para makagraduate ako, mag-college. Totoo yan. Elementary, hindi ako honor student. Ang ginagawa ko lang dati sa album namin, kaya ako may picture na may ID. After ng akyat, hiramin ko yan. Para may remembrance ako. Yung ate ko, kabaliktaran, yun ang matalino. First book, yung babae, yung COO natin. Yun yung first honor. So, kasi siya sikat sa eskwelahan. Eh, dalawa lang naman po, di ba? Para sumikat, maging matalino ka, ulo-ulo ko ka. Tama, mali. Kung nire-respeto ang lukulo mo na matalino. Takot yan kasi pag hindi kinukopya, binubugbog namin. Yung katapat mo mamaya, may maglalagay na kayo. Di ba? So, ganyan buhay ko nung ako nag-estudyante, nung ako nag-aral. So, ibig sabihin, yung circle at belief ng mga batch ko, wala sa akin. Sa circle na meron ako, walang belief sa akin. Hindi ko sila pwedeng i-touch. Nag-create ako ng market na hindi alam kung anong background mayroon ako. Nakuha? Kasi kung doon ako magsimula sa aking network dati na existing na mga barkada, hindi maniniwala. Anong nangyari sa'yo, Chance? Diba? Paano mo sasabihin yayaman tayo dito? Eh, eskwelahan nga. Hindi mo man naipasa. Tama? Diba? Lalo na noon ang networking, ang hirap i-depensa para siyang trabaho ng walang trabaho. All my batchmate, ang sabi sa akin, okay yan sa'yo. Kasi wala kang trabaho. Sa amin, sayang na nag-aral kami, tapos hindi namin gagawin itong isang bagay. Okay? So, hindi ko ginawa komplikado isang bagay. Nag-switch ako ng market. Lahat ng leaders ko, wala akong kaklase. Wala akong barkada. Nag-create ako ng new circle, community, na tinatawag. Okay? Kumuha na lang sila intay, mga ilalim-ilalim na, nabalitaan ko na lang. Malaki na ako. Alam mo, paglipas ng panahon niya nung nagkita-kita kami, nakita nila naka-expedition ako, may driver, bodyguard, kumikita ako ng 2 milyon. Sabi, anong nangyari? Sabi niya, grabe. Di ba ikaw yung hindi nakapagtapos at bulak-bul pa sa eskwelahan? Kami nagtapos. Parang unfair ang buhay. Anong sikreto? Bakit kayo mama? Yun naman palagi tanong. Tama? Sabi ko, simple lang. Hindi kasi ako nakapagtapos, kayo nagtapos. Kasi kung hindi kayo nagtapos, malamang pare-parehas tayo. Malamang napakinggan niyo ako. At kung nagtapos ang kagaya niyo, malamang pare-parehas tayo ng ginagawa. Tama. Kasi common denominator yan. Kung nurse ka sa hospital ka, kung commerce ka, doon ka sa bangko. Diba? Common denominator yan. Teacher, education ka, sa eskwelahan ka. Bibira naman yung nagsiswitch eh. Although, iba, may opportunity sa ibang bansa. Pero, ang percentage is 10% lang ang switching. Normally, 80 to 90%
Kung ano yung tinapos mo, yun ang kaya na tinatawag. So ako, ano lang kasi din ang nangyari sa akin, no? Para at least medyo ano ko lang. Sa totoo lang, sobrang desperado lang din ako sa buhay. Okay, balik ko lang bago ko ano ang total, ano, ang 5 piece. Okay, napakaganda ng tanong mo. Why? Okay, palagi ko itong kinikwento sa existing. Sakit ako sa ulo ng tatay ko. Okay, hindi ako pinagmamalaki kasi nga, wala naman akong ginawang maayos. Tapos, 18 years old ako noon, nakabuntis po ako. Kapit-bahay pa namin tita. Literal bakod ang pagitan. Oo, lahat ng kanto. Lahat ng kanto sa eskwelahan, sa area ng kalsada namin, sa barangay, may girlfriend ko ako. Lahat ng maganda doon, naging girlfriend ko. Hindi sa pagyayabang. Kung naging kapit-bahay tayo, kasi nung maliit pa kami, elementary pa lang, nanonood kami ng pelikula. May bayad po yun. Pagdating ng hapon na, kasi ano yan, may ano yan, pagdating na ng hapon, 5 piso ang bayad. Isang pelikula lang yun. Tarzan po yun ang movie. Anyway, ganito. Si Tarzan na si X-Men. Ano? Anyway, ganito. So, siyempre yung nangyari noon, mga panahon na yun, parang ang father ko talaga, galit na galit sa akin kasi nga, sa dami ng nabuntis ko, kapitbahay pa namin. Okay, hindi dahil kapitbahay namin. Ang kapitbahay ko na yun, 16 lang. Ano kasi siya sumali siya sa barangay, sa piyesta sa lugar namin. So ngayon, nung nagiging reyna, after nung piyesta, ang daming nanligaw. So ako naman, ang daming manliligaw, iba-ibang barangay, kapitbahay. Isa maunahan niyo ako, tirahin ko na. So di ba nabuntis? Okay. Now ganito, ba't ayaw ng father ko? Ang background ng family nila, bata pa po ako, hindi ko po makalimutan. Sila lang sa barangay ang nagpapainom ng hindi case, panel. Isang panel na beer, na San Miguel beer. Yung panel, yung mahaba, yun ang dinideliver pag nagpainom yun. Kasi ang trabaho ng mga tiyuhin ng father niya, pati yung father niya, hold upper dito. Sako-sako na pera yun ang inuulit. So magpipinsan ka mag-anak. Ganun katindi ang pamilya na yun. Kaya sakit sa ulo sila ng barangay. Kaya ayaw talaga ng father ko. Sabi sa dami, bakit yun pa? Okay. Ang father nun, huling biyahe, ang binanatan nila bangko, nakalabas ang pera, pero binanatan ng pulis. Sacrifice, isa lang na buhay, nakamag-anak. So yung father niya, namatay yun, huling biyahe sana, panibagong buhay. So wala, inabutan. Tapos yung mother, nag-asawa naman, nag-asawa ng military o police. Kasi nga, para hindi ma-involve sa ganong kumapit doon. And ang naasawa niya, para sa Malacanang din na nagtatrabaho, para maproteksyonan na lang. Kasi nga, siyempre, hindi alam kung may mga involvement pa sa ano. Now, magulo ang pamilya na yun. Okay? So, siyempre, ang father ko, sabi niya, sa dami ng naging girlfriend mo, tapos yun pa ang inano mo, gugulo buhay mo dyan. Okay. So, palagi ko ito din sinishare. Nung umuwi ang kanyang mother, kinausap ako masinsinan. Anong ibubuhay mo? Dahil ang buhay ko noon, tawidan lang, diskartihan. Okay. Kung anong pwedeng pagkikitaan, bangos, benta, 30-40 kilos. Kung anong pwedeng mapagkitaan, tawidan lang. Sabi, asawahin ko to papuntahin ko ng Japan, at least magkatrabaho. Malay natin kung makapag-asawa ng ako itong anak ko, ang anak niyo may future, iwalayan mo. So ako naman, siyempre, para sa akin bilang lalaki, sampal sa pagkalalaki mo. Sabi ko po, walang problema. Yung nga lang ang anak niya, ayaw bumitaw. Siyempre ako nag-virgin. Diba? Siyempre kabataan pa. Kabataan pa nung panahon. Pero ang medyo nagiging malala, kasi pag nakainom,
dumadaan ako doon sa kali, minsan doon kami kasi natira, pag nakainom, sinisigawan ako. Iwalayan mo yung anak ko, nagmumura. Pag siyempre, napapahiya ako. Pag nalaman ng tatay ko, pag uwi ko sa lugar namin, oh, ayan na. Matigas kasi ulo mo. Ayan na, tingnan mo. So, kumbaga, banat ka na doon, banat ka pa dito. Tama? Alam yung kahiyaan, lumuwas ako ng Maynila. Para sinabi ko sa sarili ko na hindi ako uuwi sa lugar na to na hanggat hindi bagong buhay ko, hindi ayos. So, pagpunta ko naman dito sa Maynila, ang una kong nagiging trabaho, nag-apply ako sa Edmar Company sa mall. Hindi ako natanggap kasi walang experience. Pangarap ko mag-security guard dapat. Wala naman akong pangbayad lisensya. Napunta ko sa tita ko sa Pasig. Ang negosyo ng tita ko, estimator siya ng scrap. So, naging pahinanti ako doon. Ang matagal na nakuha niya na transaction sa Binangunan Rizal, yung inabandon na Rizal Cement. Ewan ko kung inabot yun. Kasi di ba nag-subdivision na yan. Ang inaakot namin doon, steel bull. May mga sizes kasi yan. So, mga 4 months kami doon to 5 months. Ang sahod ko doon, nag-start 250. Pag overtime, 500. Babad init, babad ulan. So, yun yung age of darkness para sa akin. Parang, ang pangarap ko, alam ko na kasi ilang taon na yung mga trabahador doon. Sabi ko, Lord, hindi ito para sa akin. Bigyan mo ako ng opportunity. Ito naman yung tita ko, minsan, tinitingnan niya yung kamay ko. Sabi niya, alam mo, patingin nga ng kamay mo. Kasi ang transaction ko, dati, bibihira lang. Simula nung napunta ka dito, hindi ako na-absinan. Ang dami. Sinasabi niya, may diamante daw ang kamay ko. Ewan ko kung saan dyan ang diamante. Hindi ko naman makikita. Oo. Sabi ko, marami ko itong ka-holding hands dati na babae. Ano pagkakaalam ko? So, may diamante daw. Swerte daw ako sa negosyo. Sabi, magnegosyo ka. Maswerte ka sa negosyo. Hindi ko naman alam kung paano sisimulan at ano. Okay. Pero nung mga panahon na yung taghirap, sabi ko wala akong future dito. Naisip ko talaga, kasi na-introduce na sa akin ang networking ng kapatid ko. Dati pa. Sabi ko, balikan ko ang networking. So, bumalik ako sa networking. Now, ang nagiging basis ko lang palagi, nung time na yon, kailangan ko siya aralin at kailangan ko seryosohin gawin. Kasi nasubukan ko sa labas, wala naman akong chance. Naranasan ko na yung hirap, yung rejection, discouragement, at sasabihin ng tao, naranasan ko na sa pamilya ng una, durog na ako. Ano pa ba ang dapat ko ikahiya? Tama? So, natanggal na po yun sa akin. Yun ang na-develop. Ang dinevelop ko ngayon, yung skills at yung attitude ko na mag-fit sa community ng network marketing. Okay? Yun ang inano ko. Kasi siyempre, dati, matigas naman ulo ko, ayaw ko rin. Baga, networking to, tatayo ka, kakausap ka. Hindi naman akong tao ganun. Dati hindi naman ako palangiti. Sagiin mo lang ako dati, suntukan tayo, away tayo. Eh sa networking, kita, kahit may sugat ka, nasabi ka. Tapos nakita mo, uy, quality post eh. Kailangan mo yan. Diba? Kasi bakit? Baka maging agila ko to eh. Okay? Ganun sa networking, hindi ka pwedeng maraming kaaway, dapat marami kang kaibigan. So, baliktad yung mundo. Diba? So, yun yung inadapt ko na attitude kung paano siya gumagana. Although, ang strength na na-develop dahil mabarkada ako, nandun na. Ibarkadahan. Okay? So, now, yun yung naging baon ko sa journey ko. Na sa lalim ng dahilan ko, gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko, sa magulang ko. Diba? Hindi ako nagkaroon ng galit dun sa una, pero naging inspiration. Pero umabot sa point, nung nag-network na ako, umabot sa point na sabi ko parang hindi para ito sa akin. Kasi that was nung nag-IGN ako, wala rin nangyayari. Sabi ko siguro talagang parang may mga tao talaga na para siguro dyan. Ako hindi siguro. So naging desperado din ako para at least alam yung kwento din ng buhay ko. Nakatira ako sa Cubao. After nang bumalik ako network, hindi na ako tumira sa tita ko. Kasi hindi good ang father ko at yung asawa niya. Okay? So, dun ako tumira. Ang tinitira ko dun sa Cubao, tiyuhin din ng una ko. Pero hindi pa kami officially nahiwalay. Okay? Kaklose ko kasi, ang ibang parte, marami kasi sila magkapatid. Kaklose ko yung
ibang kapatid. Ngayon, ang ano namin doon, ang